Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 1301. Ancient Dragon Island. Ang loob ng spatial crack ay binubuo ng kakaibang lagusan na napuno ng malabong pilak na liwanag. Ang lagusan ay umabot sa hindi kilalang dulo. Ang tatlong tao ni Xiaoyan ay mabilis na lumilipad dito. Talagang karapat-dapat siyang maging Ancient Void Dragon. Upang makabuo ng ganoong kalayuan na lagusan sa pamamagitan lamang ng lakas ng isang tao. Ilang sorpresa ang lumitaw sa puso ni Xiaoyan habang pinag-aaralan niya ang spatial tunnel. Ang kakayahang ito ay isang bagay na kahit isang ordinaryong eksperto sa tuktok ng klase ng Dao Zone ay mahihirapang gawin. Malamang na ang mga elite na Dao Sheng lang at ang mga sinaunang dragon, na ang kontrol sa spatial na lakas ay umabot na sa tugatog, ang makakagawa nito. Si He Qing ay nangunguna sa daan na may medyo seryosong ekspresyon. Wala siyang masyadong sinabi habang nasa daan. Parehong tahimik sina Xiaoyan at Qinglin. Nagsalubong ang mga kilay ni Xiaoyan. Kung ano talaga ang nangyari kung bakit naging ganito kaseryoso si He Qing. Nag-shuttle silang tatlo sa spatial tunnel ng halos isang oras. Ang unipormeng pilak na liwanag sa paligid ay naging sanhi ng bahagyang pagkahilo at pagkasilaw ni Xiaoyan. Nang ipikit na niya ang kanyang mga mata at magpahinga ng kaunti, biglang binawasan ni He Qing ang kanyang bilis. Sinundan ng mga mata ni Xiaoyan ang mata ni He Qing habang nakatingin siya sa malayo, nakita niya lang na may malabong silver light na bilog sa dulo. Nakarating na ba tayo? Napukaw ang atensyon ni Xiaoyan nang makita niya ang liwanag na bilog. Tumaas ang kanyang bilis habang nakasunod siya malapit sa likod ni He Qing. Pagkaraan ng ilang sandali, silang tatlo ay nag-transform sa tatlong figure ng liwanag na pumasok sa bilog na pilak. Pansamantalang naging malabo ang paningin ni Xiaoyan matapos na makarge sa light circle. Biglang bumalik ang kanyang paningin. Ang eksena sa harap niya ay hindi na napuno ng monotonous silver color na iyon. Napuno ng malagang berdeng bundok ang kanyang mga mata ngayon. Ito ay, si Xiaoyan ay nakatayo ng mataas sa hangin. Nagulat siya matapos niyang i-proseso ang lupang bumungad sa kanya. Siyempre, ang paggamit ng salitang mga isla upang ilarawan ang mga bagay sa harap ay malamang na masangkop. Ang laki ng islang ito ay napakalawak. Mayroong malabong pilak na pabilog na balangkas sa kalangitan sa itaas ng isla. Ito ay nabuo sa isang mangkok na parang hugis, na bumabalot sa buong isla sa loob nito. Pinag-aralan ni Xiaoyan ang light barrier para lamang siyang matigilan dahil ang labas ay talagang walang laman na espasyo na naging sanhi ng lamig ng puso ng isa. Ang islang ito ay sinuspinde sa loob ng bakanteng espasyo. Anong kadakilaan? Maging si Xiaoyan ay hindi sinasadyang huminga ng malamig na hangin nang mapagtanto niya ito. Kahit na ang laki ng isla ay hindi tugma sa mga kaharian na nilikha ng mga piling tao na Dao Sheng, ang lugar na ito ay mas nakatago. Kahit na ang isang elite na Dao Zone ay hindi maglalakas loob na basta-basta tumalon sa kaharian ng kawalan. Ang paglikha ng isang pahingahang lugar sa lugar na ito ay lubhang ligtas. Hindi katakataka na bihirang marinig ang tungkol sa anumang balita na may kaugnayan sa Ancient Void Dragon sa Central Plains. Sila ay nabubuhay sa loob ng kaharian ng kawalan. Sundan mo ako. Tumingin si He Qing sa ibaba niya. Pagkatapos nito, ikanaway niya ang kanyang kamay at nanguna sa pagpunta sa isang isla. Nagmamadaling sumunod sina Xiaoyan at Qinglin sa likuran niya. Young Master Xiaoyan, ang aura dito ay talagang nakakatakot. Si Qinglin, na sumusunod sa tabi ni Xiaoyan, ay mahinang nagkomento. Tumanggaw si Xiaoyan bilang pagsang-ayon. Malabo niyang naramdaman na may napakaraming makapangyarihan pati na rin ang mga nakatagong aura na umiiral sa paligid ng Dragon Island na ito. Tila sila ang mga eksperto mula sa tribo ng Ancient Void Dragon. Ang ganitong uri ng pagtuklas ay naging dahilan para makaramdam siya ng kaunting kawalan ng imak. Talagang karapat-dapat itong maging pinakamataas na pag-iral sa loob ng mundo ng Magical Beast. Ito ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng napakaraming makapangyarihang aura. At saka, hindi man lang niya maklasify ang mga aura na ito. Naniniwala siya na tiyak na may ilang mga aura na kahit siya ay hindi maramdaman sa Ancient Dragon Island na ito. Sila ay tunay na nakakatakot na pag-iral.
Sinundan nilang dalawa si Heiching patungo sa isang bundok sa gitna ng isla. Sa daan, nakasalubong nila ang isang pares ng mga figure na tila nagpapatrolya. Nang makita ng mga figure na ito si Heiching, tumigil sila sa paggalaw at iniwas ang kanilang nagulat na mga mata kina Xiaoyan at Qinglin bago umatras. Dahan-dahang bumaba ang tatlo sa tuktok ng malaking bundok. Kalapag pa lang nilang tatlo ay tahimik na bumungad sa kanilang tatlo ang isang puting nakasuot na figure. Binabati ni Heiching ang ikatlong elder. Ikinulong ni Heiching ang kanyang mga kamay nang makita niya ang nakaputing nakasuot na elder sa kanyang harapan. Tinuro niya si Xiaoyan at sinabing, "Ito ang kaibigan ni Ziyan, si Xiaoyan." Hihihi. Mangyaring huwag mo kaming sisihin sa pagiging walang ingat sa pagtawag sa batang kaibigang si Xiaoyan ng may pagmamadali. Nakangiti ang matandang nakasuot ng puting damit habang kinakausap niya si Xiaoyan nang marinig ang mga salita ni Heiching. Ito ang pangatlong elder, Zuli. Masyadong magalang si Elder Zuli. Kaibigan ko si Ziyan. Natural akong magmadali kung siya ay nasa anumang problema. Bagamat ang matandang nasa harapan ay nagpapakita ng isang palakaibigan at mainit na mukha, si Xiaoyan ay hindi nang ahas na maliitin siya. Nararamdaman ni Xiaoyan ang walang katulad na presyon na nagmumula sa katawan ng matanda. Ang ganitong uri ng panggigipit ay tila nakaimpluwensya sa kanyang kaluluwa. Kung ang kanyang espiritual na lakas ay hindi malakas sa simula, malamang na wala siyang masabi. Ang Elder Zuli na ito ay malamang na isang dalubhasa na umabot na sa rurok ng klase ng Daozun. Maaaring naabot pa niya ang antas ng Bansheng bilang guro. Ang tribo ng Ancient Void Dragon ay talagang puno ng maraming nakatagong eksperto. Tahimik na nagsalita si Xiaoyan sa kanyang sarili sa kanyang puso. Kusang pumikit ang gilid ng kanyang mga mata nang maramdaman niya ang pressure na ito. Ngumiti si Elder Zuli. Hinimas-himas niya ang kanyang balbas na puti nyebe. Ang kanyang kalmadong mga mata ay biglang dumapo kay Qinglin sa likod ni Xiaoyan, at agad siyang nagulat. Sabi niya nang may pagtataka. Ito ay Triple Jade Green Snake Flower Pupils. Ang bango na ito talaga ang Ancient Heaven Serpent. Ang sorpresa sa boses ni Elder Zuli ay naging mas matindi nang matapos siyang magsalita. Tila hindi siya sigurado. Hindi inaasahan na mayroon pang kaluluwa ng Ancient Heaven Serpent sa mundong ito. Maingat na sinulyapan ni Qinglin si Elder Zuli sa kanyang harapan. Marahan siyang gumawa ng tunog ng pagkilala. Ang Ancient Heaven Serpent ay nabalitang nakipaglaban sa Ancient Void Dragons noong sinaunang panahon. Ngayong muling nagkita ang dalawang species, ang kaluluwa ng Ancient Heaven Serpent sa loob ng kanyang katawan ay medyo nag-iba-iba. Gayunpaman, maswerte na napigilan niya ito. Bagamat malakas ang isang Ancient Heaven Serpent, ito ang teritoryo ng Ancient Void Dragons. Kung papayag ang lumabas ang lalaking iyon, malamang nabugbugin ito ng maraming Ancient Void Dragons dito. Hihihi. Binibini, hindi na kailangang matakot. Ang tribo ng Ancient Heaven Serpent ay tumigil na sa pag-iral. Ang mga sama ng loob na iyon mula noong sinaunang panahon ay naayos na matagal na ang nakalipas. Gayunpaman, ang kaluluwa ng Ancient Heaven Serpent ay likas na mabangis at mahirap kontrolin. Dapat kang mag-ingat. Huwag hayaan ang iyong sarili na kontrolin nito. Tumawa si Zuli. Oo. Itinagilid ni Qinglin ang kanyang ulo. Kasama ang Triple Jade Green Snake Flower Pupils, hindi siya natakot na gumanti ang kaluluwa ng Heaven Serpent. Elder Zuli, maaari ko bang malaman kung ano ang eksaktong nangyari kay Ziyan? Saglit na nag-alinlangan si Xiaoyan bago siya kusang nagtanong. Natahimik si Zuli nang marinig ang tanong. Ilang sandali pa, mahina siyang bumantong hininga at sinabing, lahat ito ay dahil sa Dragon Phoenix Origin Fruit na iyon. Sumisikip ang puso ni Xiaoyan. Tahimik niyang binibigkas ang gaya ng inaasahan. Habang naglalakbay siya rito, nahulaan niya na ang bagay na ito ay malamang na may kaugnayan sa Dragon Phoenix Origin Fruit na nakuha nila mula sa mga sinaunang labi noon. Hindi inaasahan na tama ang hula niya. Si Ziyan ay bahagi ng royal bloodline ng ating Ancient Void Dragon tribe. Ang kanyang ama ay ang hari ng aking Ancient Void Dragons noon. Bigla siyang nawala at si Ziyan ay nawala kasama niya. Naramdaman lang namin siya noong dumating siya sa Central Plains ilang taon na ang nakakaraan.
Pag-usapan ito, salamat sa iyo. Nawawala. Bahagyang nagulat si Xiaoyan nang marinig niya ang mga salitang ito. Nahulog siya sa malalim na pag-iisip. Hindi lang niya nahanap si Ziyan, kundi pati na rin ang bangkay ng isang Heaven Demon Phoenix sa Black Corner region. Hindi kaya ang bangkay ng Heaven Demon Phoenix na ito ay may kaugnayan sa ama ni Ziyan. Dahil ang ama ni Ziyan ay maaaring maging hari ng Ancient Void Dragon Tribe, malamang na ang kanyang lakas ay lubhang nakakatakot. Kung ganoon, saan kaya siya tumakbo na kahit si Ziyan ay iniwan niya? Ang Dragon Phoenix Origin Fruit ay isang misteryosong kayamanan na malamang na hindi lumago pagkatapos masipsap ang dugo ng isang Ancient Void Dragon at ng isang Heaven Phoenix. Ang ganitong uri ng prutas ay maaaring magpabago ng dugo ng isang Ancient Dragon o Heaven Phoenix, na nagpapahintulot sa katawan ng isang tao na magkaroon ng espesyalidad ng parehong mga nilalang at magkaroon ng isang tunay na Magical Beast King Li na patuloy sa bloodline ni Xiaoyan. Mula nang naibalik ni Ziyan ang Dragon Phoenix Origin Fruit, nagpa siya kaming payagan siyang magmana ng lakas pagkatapos ng ilang talakayan. Ang isang dahilan ay dahil siya ay may dugo ng royalty. Kapag nakapasok na siya sa kanyang matured state, siya ang magiging bagong Queen of the Ancient Dragons. Kaya, ito ay pinakaangkop para sa kanya na magkaroon ng bloodline na ito. Ang pangalawa ay dahil bata pa siya at may kakayahang makibagay. Mas magiging madali para sa kanya na ma-absorb itong Dragon Phoenix Origin Fruit. Hindi sinasadyang tumawa si Elder Zuli na may mapait na tono nang magsalita siya hanggang sa puntong ito. Ipinagpatuloy niya. Gayunpaman, ang kinalabasan ay medyo lumampas sa aming inaasahan. Ang enerhiya ng Dragon Phoenix Origin Fruit ay masyadong malakas. Ang katawan ni Ziyan ay hindi ganap na sumipsap ng nakakatakot na enerhiya na ito. Kaya, ang enerhiya ay nagsimulang tumigas. Nagpapatibay ng enerhiya. Nagulat si Xiaoyan nang marinig niya ang pariralang ito. Anong ibig mong sabihin? Sumunod ka sa akin. Napabuntong hininga si Elder Zuli. Tumalikod siya at naglakad patungo sa isang bulwagan ng bato sa bundok. Nagmamadaling sumunod si Xiaoyan sa likuran niya. Sumunod ang mag-asawa sa likuran ni Zuli habang binabagtas nila ang bulwagan ng bato. Ang iilan sa kanila sa wakas ay huminto sa kanilang mga yapak sa loob ng malaking bulwagan. Ang malaking bulwagan na ito ay itinayo mula sa isang malaking bato. Sa gitna ng malaking bulwagan ay isang matayog na altar. Sa sandaling ito, isang magandang maliit na figure ang tahimik na nakahiga sa ibabaw ng altar. Napatingin si Xiaoyan. Nakatuon ang kanyang mga mata sa magandang maliit na katawan na iyon. Nag-iba agad ang ekspresyon niya. Kitang-kita niya na may patong ng kristal na tila yelo na bumabalot sa bawat parte ng katawan. Kung titingnang mabuti, matutuklasan ng isa na hindi lamang ito ang nangyayari sa labas ng katawan. Maging ang loob ng katawan ay inookupahan ng ganitong uri ng kristal na katawan. Sa madaling salita, si Ziyan ay nagbagong anyo sa isang kristal na katawan na walang buhay. Battle Through the Heavens. Kabanata 1302. Ang Ancient Void Dragon Clan na nahati. Nantigas ang mga mata ni Xiaoyan sa altar. Maya-maya pa, sa wakas ay nakahinga siya ng malalim. Medyo pangit ang ekspresyon niya. Sa kanyang paningin, natural niyang nasabi na walang puwersang buhay sa katawan ni Ziyan sa sandaling ito. Kung hindi niya maramdaman ang isang pamilyar na espiritual na pagbabago, malamang naiisipin niya na si Ziyan ay namatay na. Ito ang pagpapatibay ng enerhiya. Si Elder Zuli sa tabi ni Xiaoyan ay bumantong hininga din. Sinabi niya, ang enerhiya ng Dragon Phoenix Origin Fruit ay talagang nakakatakot. Pinatigas nito at pinupuno ang bawat bahagi ng katawan ni Ziyan. Kung hindi maabsorb ni Ziyan ang enerhiyang ito, mananatili siyang walang hanggan sa ganitong estado tulad ng isang buhay na patay. Lahat kayo talagang walang ingat. Kahit na alam ni Xiaoyan na ang lakas ng elder na nasa harapan niya ay sobrang nakakatakot, hindi niya sinasadyang sumigaw na may galit na galit. Kung hindi mareresolba ng maayos ang usaping ito, malamang na mawalan ng buhay si Ziyan. Mapait ding ngumiti si Elder Zuli. Umiling siya nang marinig ang sigaw ni Xiaoyan. Gayunpaman, wala siyang sinabi. Malamang ay nakaramdam din siya ng panghihinayang. Little brother Xiaoyan, hindi mo rin dapat sisihin ang third elder.
Maging ang Ancient Void Dragon Tribe ay ilang beses palang nakatagpo ng Dragon Phoenix Origin Fruit. Kaya naman, hindi natin talaga ito naiintindihan. Nangyari ang ganoong bagay dahil sa kawalan natin ng pangunawa. Hinikayat ni Hei Ching sa tabi. Matagumpay bang naabsorb ang Dragon Phoenix Origin Fruit dati? Mukhang may naalala si Xiaoyan nang bigla siyang nagtanong. Oo, gayunpaman, ito ay matagumpay lamang na naabsorb ng 2 beses. Ang isa ay nakuha ng Heaven Phoenix. Kaya, ang Heaven Phoenix Tribe ay gumawa ng isang napakalakas na tao. Sa loob ng panahong iyon, maging ang Ancient Void Dragon Tribe ay ganap nilang nasupil. Sa kabutihang palad pagkatapos ng ilang daang taon, ang ating Ancient Void Dragon Tribe sa wakas ay nakakuha ng isang Dragon Phoenix Origin Fruit. Gayunpaman, sa huling madugong labanan sa pagitan ng 2 tribo, ang 2 ekspertong iyon, na may napakalakas na mga linya ng dugo, ay namatay ng magkasama. Tumanggaw si Elder Zuli. Sinabi niya. Mula noon, ang tribo ng Heaven Phoenix ay nagsimulang maglaho. Ang Dragon Phoenix Origin Fruit ay hindi na muling lumitaw. Ang matandang ito ay nakakita nito sa unang pagkakataon sa aking buhay sa pagkakataong ito. 2 beses lang naging matagumpay. Ha! Kumunat ang noo ni Xiaoyan at agad na bumantong hininga. Naunawaan niya na ang pagsali sa bagay na ito ay talagang walang silbi. Pagkatapos nito, nagtanong siya. Paano natin may iligtas si Ziyan ngayon? Ang ganitong uri ng solidified na enerhiya na nabuo ng Dragon Phoenix Origin Fruit ay napakahirap. Kahit na ang matandang ako ay hindi masira ito. Sabi ni Zuli. Bukod dito, kung ito ay masira, ang enerhiya na ito ay masasayang. Maaabala mo pa rin ba ang enerhiyang ito hanggang ngayon? Nakakunot noong tanong ni Xiaoyan. Munting kaibigan na si Xiaoyan. Hindi mo alam ang kasalukuyang sitwasyon ng aking Ancient Void Dragon Tribe. Kasalukuyan kaming nangangailangan ng isang pinuno ng tribo na nagtataglay ng royal bloodline at kayang kontrolin ang sitwasyon. Mapait na tumawa si Zuli. Ano ang nangyari? Ang Ancient Void Dragon Tribe ay makapangyarihan. Anong sitwasyon ang kinakaharap ninyo na nagiging sanhi ng lahat sa inyo na mahirap harapin? Natigilan din si Xiaoyan nang maunawaan niya ang itinatanong ni Zuli sa medyo nagulat na boses. Saglit na nag-alinlangan si Zuli matapos marinig ang tanong na ito. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay nanggigigil ang kanyang mga ngipin at sinabing. Ang munting kaibigang si Xiaoyan at ang aking Ancient Void Dragon Tribe ay may malalim na relasyon. Mainam na sabihin sa iyo. Ang Ancient Dragon Island na nakikita mo ngayon ay talagang hindi ang kompletong Ancient Dragon Island. Sa halip, ito ay 1/4 lamang ng orihinal na Ancient Dragon Island. 1/4. Nagulat si Xiaoyan. Mabilis siyang nag-react. Paano ang 3 pang portion? Ang Ancient Void Dragon Tribe ay nahahati sa 4 na grupo hindi nagtagal matapos mawala ang ama ni Ziyan. Ang Ancient Void Dragon Island ay nahahati din sa 4. Bawat isa sa kanila ay naanod sa walang laman na kaharian na ito. Sabi ni Zuli, sa madaling salita, ang Ancient Void Dragon Tribe na nakikita mo ngayon ay talagang hindi buo. Si Xiaoyan ay hindi sinasadyang makalanghap ng banayad na hininga ng malamig na hangin. 1/4 pa lang ng lakas nito ay nakakatakot na. Ang lakas ba ng Ancient Void Dragon Tribe ay hindi masyadong malakas? Hindi nakakagulat na patuloy silang nabubuhay mula noong sinaunang panahon ng hindi nawasak. Paminsan-minsan, ang 4 na isla ng dragon ay magtatagpo sa walang laman na kaharian. Sa oras na iyon, tiyak na magpapalitan kami ng suntok. Ang mga pinuno ng iba pang 3 isla ay nagnanais na mangibabaw sa Ancient Void Dragon Tribe. Gayunpaman, may kaunting pagkakaiba sa kanilang lakas. Kaya, ang Ancient Void Dragon Tribe ay nananatili pa rin sa split state pagkatapos ng maraming taon. Napabuntong hininga si Zuli. Ang iba pang 3 isla ay nagtataglay din ng Ancient Void Dragon na may royal bloodline. Mahinang tanong ni Xiaoyan. Ang Ancient Void Dragon Tribe na ito ay malinaw na nagbigay ng malaking diin sa kanilang bloodline. Maliban kung may ilang espesyal na pangyayari, ang isang ordinaryong Ancient Void Dragon ay dapat na mahirapan na mamuno. Halos hindi sila maaaring isaalang-alang na mayroon nito. Gayunpaman,
ang kanilang mga bloodline ay malayo sa pagiging kasing dalisay ng kay Zian. Umiling si Zuli at nagpatuloy. Ang dahilan kung bakit kami nasa sabik na makuha ni Zian ang Dragon Phoenix Origin Fruit ay dahil umaasa kami na siya ay mag-evolve ng mabilis hanggat maaari at pagkatapos ay pag-isahin ang Ancient Void Dragon Tribe sa susunod na pagkikita ng 4 na isla. Kaya ganyan yan. Nagkaroon din ng biglaang pag-unawa si Xiaoyan sa kanyang puso. Hindi katakataka na ang Ancient Void Dragon ay nagpapanatili ng mababang profile sa mga taong ito. Hindi dahil sa nagustuhan nila. Sa halip, ito ay dahil sa isang panloob na salungatan na naging dahilan upang hindi nila mailihis ang kanilang atensyon upang labanan ang iba pang makapangyarihang mga kaaway. Ito ang dahilan kung bakit ang mga tribo tulad ng Heaven Demon Phoenix Tribe at ang 9 Serendip Ground Python Tribe ay pinapayagang bumangon sa loob ng Magical Beast World. Napabuntong hininga si Zuli. Ang kanyang tono ay malinaw na lumilitaw na may pambihirang paghamak sa iba pang 2 malalaking tribo. Noong sinaunang panahon, ang mga ninuno lamang ng 2 tribong ito ang maaaring makipaglaban sa tribo ng sinaunang dragon. Ano ba ang mga inapo na umasa sa isang natitirang bloodline? Ito ay hindi inaasahan na ang Ancient Void Dragon Tribe ay nagtataglay pa rin ng ganoong sikreto. Gayunpaman, ang kanilang kakayahang magtago ng sikreto ay talagang napakahusay. Halos hindi alam ng anumang paksayon sa kontinente ang panloob na salungatan ng Ancient Void Dragon Tribe. Tahimik na tinampol ni Xiaoyan ang kanyang dila. Sana ay ilihim ng munting kaibigang si Xiaoyan ang bagay na ito. Kung tutusin, kung ito ay kakalat, magiging mahirap na matiyak na ang ilang malalaking paksayon, na sumalungat sa aking Ancient Dragon Tribe, ay hindi makikialam. Si Zuli ay nagsalita na may seryosong mukha. Elder Zuli, mangyaring makakatiyak na hindi ko ipagkakalat ang balitang ito. Tumanggaw din si Xiaoyan na may seryosong ekspresyon. Agad siyang lumingon sa altar. Sinabi niya, dahil pinatawag ako dito ni Elder Zuli, malamang na sa tingin mo ay makakatulong ako kay Zian, tama ba? Kung tama ang hula ko, ito dapat ang Heavenly Flame, hindi ba? Inamin ni Xiaoyan sa kanyang sarili na mayroon lamang 2 paraan upang mahuli niya ang mga mata ng Ancient Void Dragon. Ang isa ay ang kanyang alchemist skill habang ang isa ay ang Heavenly Flame sa loob ng kanyang katawan. Bagamat si Xiaoyan ay sumulong sa isang Tier 8 alchemist guro, tiyak na may mas mahusay na alchemist kaysa sa kanya sa loob ng Central Plains. Dahil iyon ang nangyari, mayroon lamang isang huling posibilidad, ang Heavenly Flames. Hihihi. Karapat-dapat ka talagang maging inapo ni Xiao Zuan. Tumawa si Zuli at tumanggo. Sinabi niya, ang energy crystal layer na nabuo ng Dragon Phoenix Origin Fruit ay napakahirap. Kahit ako ay hindi ito masira. Kaya, kung gusto ng isang tao na matuno ang crystal layer at ipilit ang enerhiya na ito sa katawan ni Zian, ang isa ay makakaasa lamang sa lakas ng isang Heavenly Flame. Gayunpaman, sapat na ang ordinaryong Heavenly Flame laban sa ganitong uri ng energy crystal. Tanging ang Heavenly Flame na nirerango sa top 10 sa Heavenly Flame ranking ay sapat na. At saka, ang munting kaibigang si Xiaoyan ay nagtataglay ng maraming uri ng Heavenly Flames at kayang pagsamahin ang mga ito. Upang harapin ang kristal ng enerhiya na ito. Alam din ng matandang ako na ang ilang mga eksperto sa Central Plains ay nagtataglay ng Heavenly Flame. Gayunpaman, tanging ang maliit na kaibigan na si Xiaoyan ay isang taong nagtataglay ng ganoong kakayahan at mapagkakatiwalaan. Kaya naman, hiniling namin si He Qing na magmadali at anyayahan ka. Napangiti si Zuli habang ipinapaliwanag niya ang sitwasyon. Biglang naunawaan si Xiaoyan nang marinig ito. Kaagad, pinag-isipan niya ang problema, hindi ito problema kung kailangan lang nito ng Heavenly Flame na nirerango sa top 10. Kung tutusin, ang 3,000 Burning Flame lang ang nakaabot sa requirement na ito, ngunit hindi na kailangang banggitin pa ito pagkatapos na ang iba pang 3 uri ng Heavenly Flame ay pinagsama dito. Ang bagay na ito ay may kaugnayan sa kung ang Ancient Void Dragon ay makakaligtas sa hinaharap. Napakahalaga nito. Kaya't, inaasahan kong gagawin ng munting kaibigang si Xiaoyan ang kanyang makakaya upang tumulong. Itinaas ni Zuli ang kanyang mga kamay kay Xiaoyan sa isang solemn na paraan habang nagsasalita siya sa malalim na boses.
Si Heiching sa likod niya ay ikinulong din ang kanyang mga kamay at yumuko. Elder Zuli, makakasiguro ka. Si Ziyan ay kaibigan ko. Ako, si Xiaoyan, ay talagang gagawin ang lahat ng aking makakaya upang tumulong. Makikinig ako kay Elder kung paano ito isasagawa. Ang kailangan mo lang gawin ay turuan ako kung saan mo kailangan ang aking tulong. Sumagot si Xiaoyan na may seryosong ekspresyon. May mas malaking ngiti sa mukha ni Elder Zuli nang marinig niyang nagsalita si Xiaoyan. Antong hininga siya. Kung alam ni Xiao Zuan na ang Xiao Clan ay makakapagbuo ng isang napakahusay na miyembro ng clan pagkatapos niya, malamang na siya ay tumatawa kahit sa Netherworld. Hihihi. Sa palagay ko ay hindi kayang ikumpara ni Xiao Zuan ang kanyang inapo. Noon, ginamit niya ang bloodline ng Xiao Clan sa mga limitasyon nito upang maabot ang taas na iyon. Gayunpaman, ang mga miyembro ng clan na kasunod niya ay nauwi sa isang ganap na nasayang na bloodline. Sa kabilang banda, ang kasalukuyang Xiaoyan ay umabot sa taas na ito sa pamamagitan ng pag-asa sa kanyang sarili. Kung bibigyan siya ng sapat na oras, hindi imposibleng malampasan si Xiao Zuan. Tumawa si Heiching. Napangiti din si Zuli at tumango nang marinig niya ito. Sinulyapan niya si Xiaoyan bago nagsalita. Hindi mo dapat sisihin si Xiao Zuan na tuluyang naubos ang natitirang bloodline ng Xiao Clan. Noon, gusto niyang ipusta ang lahat. Kung makakalusot siya sa Daosheng class, magpapatuloy ang bloodline strength ng Xiao Clan. Ang Xiao Clan ay magiging isang sinaunang clan din tulad ng Gu Clan. Sa wakas, nalampasan niya ang Doi ng class na nasa ilalim niya. Nauwi sa pagkamatay na puno ng galit at panghihinayang. Maaaring natatarante si Xiaoyan kapag narinig niya ang pag-uusap ng dalawa. Gayunpaman, malabo niyang naramdaman ang desperasyon, sakit, at panghihinayang na kinaharap ng ninuno noon. Ginawa din ng ninuno ang lahat para sa mga inapo ng angkan ng Xiao. Napakunot ng noo si Xiaoyan. Bagamat hindi pa niya nakilala si Xiao Zuan, ang puso ni Xiaoyan ay nakadama ng paggalang sa ninunong iyon. Hihihi. Huwag na nating pag-usapan ito. Munting kaibigang Xiaoyan, dapat kang magpahinga ng 2 araw. Ang matandang ito ay kailangang maghanda ng ilang mga bagay bago. Kikilos tayo kapag naihanda na ang lahat. Tumigil din si Zuli sa pagtalakay sa nakaraan. Iniba niya ang topic at nakangiti siya habang nagsasalita. Oo, tumango si Xiaoyan. Nilinggan niya ang maliit na magandang figure na tahimik na nakahiga sa altar. Humigpit ang kanyang mga kamao habang mahinang bumubulong. Ziyan, makatitiyak kang ililigtas kita. Battle Through the Heavens. Kabanata 1303. Magsimula. Nanatili sina Xiaoyan at Qinglin sa Ancient Dragon Island sa susunod na 2 araw. Nagmadali si Elder Zuli na ihanda ang mga bagay na kailangan para pinuhin ang enerhiyang kristal kay Ziyan. Mabuti na lang at inutusan niya si Heiching na aliwin ang 2 bisita habang siya ay abala. Kaya naman, 2 araw ang mabilis na damaloy habang naghihintay sa paglilibang. Sa ikatlong umaga, sa wakas ay nagpakita si Elder Zuli sa harap ni Xiaoyan na may tame-time na mukha. Nang makita ito, naunawaan ni Xiaoyan na malamang na ngayon ang araw na magsisimula sila. Munting kaibigang Xiaoyan, pakisuyong sundin ang matandang ito. Ipinaalam ni Zuli si Xiaoyan bago tumalikod at nagtungo sa harapan. Mabilis na sumunod si Xiaoyan sa likod. Sinundan ni Xiaoyan si Zuli habang lumilipad siya sa pinakamalalim na bahagi ng Dragon Island. Natuklasan niya na ang kapaligiran ng Dragon Island ay lumitaw na mas solemn na ngayon. Ang karaniwang walang laman na kalangitan paminsan-minsan ay may 1 o 2 figure na lumilipad. Ang kanilang mga mata ay maingat na nagwawalis sa labas ng walang laman na kaharian. Bagamat nagawa namin ang isang mahusay na trabaho upang itago ito, si Ziyan ay talagang napakahalaga sa Ancient Dragon Clan. Sa makatuwid, walang dapat magkamali. Kaya, ang mga depensa ng Dragon Island ay umabot sa isang mataas na punto. Nagkaunawaan lang si Xiaoyan matapos marinig na ipinaliwanag ni Zuli kung bakit habang nasa daan. Ramdam ni Xiaoyan na ang enerhiya sa kanilang paligid ay naging mas mainit habang siya ay lumilipad patungo sa pinakamalalim na bahagi ng Dragon Island. Ang lugar na ito, may bulkan talaga.
Sumilay ang sorpresa sa mga mata ni Xiaoyan nang maramdaman niya ito ng detalyado. Ang Ancient Void Dragon ay talagang kumilos sa isang mahusay na paraan. Hindi inaasahan na nagtayo sila ng isang tunay na bulkan sa isla. Pagkatapos lumipad ng 10 minuto, dahan-dahang binawasan ni Elder Zuli ang kanyang bilis. Sinundan siya ni Xiaoyan at tumingin sa unahan. May nakita siyang malaking bundok sa unahan. Ang tuktok ng bundok ay nagpakita ng isang malukong na hugis kung saan ang puti, mainit na usok ay kumulat at bumangon. Isang itim na figure ang biglang nagmamadaling lumapit mula sa malayo nang dumating sina Xiaoyan at Zuli sa bahaging ito ng kalangitan. Pagkatapos nito, lumitaw ang figure sa harap ng grupo ni Xiaoyan. Ikaw, Taijian Zunzi. Bakit ka nandito? Si Xiaoyan sa una ay nagbigay ng random na sulyap sa figure ng tao na ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, natahimik ang kanyang tingin sa figurang ito. Hindi makapaniwalang sigaw niya. Nakasuot ng itim na damit ang figure ng tao sa harap. May dala siyang metal na espada sa kanyang likod. Ang kanyang hitsura ay kay Taijian Zunzi, na kasama ng grupo ni Xiaoyan upang iligtas si Yao Lao noon. Gayunpaman, si Taijian Zunzi ay nanatili sa likod upang harangan ang Black-White Chanzen noon. Noong una, akala ni Xiaoyan ay wala na siya, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakipagkita siyang muli sa kanya. Haha! Tumawa si Elder Zuli nang makita niya ang ekspresyon ni Xiaoyan. Bahagyang gumalaw din ang mukha ni Taijian Zunzi habang mukhang nakangiti. Maaaring ang mahiwagang eksperto noon ay si Elder Zuli. Hindi nakatutok ang mga mata ni Xiaoyan habang nagtatakang nagtanong kay Zuli. Tahimik kong sinundan si Ziyan pagkaalis niya. Masyado siyang mahalaga sa aming Ancient Void Dragon Clan. Paano ko siya papayagan na basta-basta mag-barge mag-isa? Hinaplos ni Elder Zuli ang kanyang balbas at tumawa. Noon, tinulungan ko lang siyang patatagin ang spatial crack at wala akong ibang ginawa para tumulong. Para naman kay Taijian, ang matandang ito ay humahanga sa katangian niyang ito. Kaya naman, iniligtas ko siya mula sa kamay ng Hall of Souls pagkatapos mong umalis. Hindi inaasahan na ang munting ito ay hindi namamalayang nakatanggap ng pabor mula kay Elder Zuli. Mapait na tumawa si Xiaoyan. Ito ay isang maliit na bagay lamang. Si Elder Zuli ay random na ikan-away ang kanyang kamay. Pagkatapos nito, dama po ang kanyang mga mata kay Taijian Zunji habang nagtanong. Handa na ba ang lahat? Itinagilid ni Taijian Zunzi ang kanyang ulo bilang pagsang-ayon. Tumango rin si Elder Zuli nang makita ang tugon ni Taijian Zunzi. Ikan-away niya ang kanyang kamay kay Xiaoyan, at ang kanyang katawan ay dahan-daang lumipad pasulong. Sa wakas, siya ay sinuspinde sa itaas ng bundok na nagbubuga ng haligi ng usok. Sumunod si Xiaoyan malapit sa likod. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa ibaba, at natuklasan lamang na mayroong isang napakalaking esmeralda berdeng kaldero na nakasabit sa itaas ng bunganga ng bulkan. Posibleng makakita ng maliit na magandang figure na nakabitin sa loob nito. Ang figurang iyon ay si Ziyan. Munting kaibigang Xiaoyan. Ang enerhiya ng fire affinity ng lugar na ito ay napakayaman. Ang lakas ng Heavenly Flame ay lalakas sa pamamagitan ng paggamit ng Heavenly Flame dito. Itinuro ni Elder Zuli ang malaking kaldero. Medyo seryoso ang kanyang ekspresyon habang sinabi niya. Gayunpaman, ang Heavenly Flame ay masyadong mapang-api. Kaya, kailangan ng napakahusay na kontrol upang mapadalisay ang kristal ng enerhiya nang hindi nasusunog si Ziyan. Sa kasalukuyang kakayahan ng munting kaibigang Xiaoyan, sa palagay ko ay dapat mong makamit ito ng tama. Oo, tumango si Xiaoyan. Narating na niya ang rurok ng makontrol ang isang siga. Kaya naman, hindi ito naging mahirap para sa kanya. Nakahinga rin ng maluwag si Elder Zuli nang makita niyang tumango si Xiaoyan. Itinuro ng kanyang daliri ang nakapalibot na mga bundok habang sinasabi niya. Sa panahong ito, ang mga eksperto ng Ancient Void Dragon Tribe at ang matandang ito ay personal na mananatili sa paligid dito. Tiyak na hindi namin hahayaan ang anumang bagay na makagambala sa iyo. Sinundan ng mga mata ni Xiaoyan ang direksyon na itinuro ni Elder Zuli. Sa kanyang namumukod tanging pangunawa,
Talagang nararamdaman niya ang napakaraming napakalakas na aura na nakatago sa loob ng nakapalibot na mga bundok. Bukod pa rito, hindi magiging madali ang pagpino sa kristal ng Dragon Phoenix. Ito ay isang gawain na umuubos ng maraming oras. Mauubos din ito ang Dao Qi sa sobrang nakakatakot na bilis. Naikuyom ni Elder Zuli ang kanyang kamay pagkatapos niyang magsalita. Isang makapal na puting bote ng jade ang lumitaw sa kanyang kamay. Hinaplos niya ito ng kaunti bago ibinigay kay Xiaoyan at nagpatuloy. Mayroong 5 patak ng Ancient Dragon Essence Blood na personal na pinadalisay ng matandang akin sa bote na iyon. Nagtataglay sila ng napakalaking dami ng enerhiya. Hindi lang nila papayagan ang isang tao na makabawi kaagad ng malaking halaga ng Dao Qi, ngunit nagtataglay din sila ng mahiwagang epekto ng pagpapalamig ng mga ugat at buto ng isang tao. Maaari mong ubusin ang isang patak kapag ang Dao Qi sa loob ng iyong katawan ay hindi makasabay sa panahon ng pagpipino. Maingat na tinanggap ni Xiaoyan ang bote ng jade. Naramdaman niya ang malawak at napakalakas na enerhiya na nagmula rito. Kahit na sa kanyang paningin at karanasan, isang kislap ng pagkabigla pa rin ang hindi sinasadyang lumitaw sa kanyang mga mata. Natural na naiintindihan niya kung gaano kahalaga ang dugo ng Ancient Dragon Essence. Ang 5 patak ng Pinong Essence Blood na ito ay magiging sanhi ng pakikipaglaban ng mga elite expert sa labas ng mundo. Pagkatapos ng lahat, ang mga bagay na ito ay hindi lamang mabilis na nakabawi sa pagod na Dao Qi ng isang tao, nagagawa rin itong palamigan ang katawan ng isang tao, na nagbibigay daan sa isa na maihambing sa ilang magical beasts. Malaking kahalagahan ang bagay na ito at hindi ako marunong magyabang. Bagamat mahalaga ang dugong ito ng Ancient Dragon Essence, pansamantalang tatanggapin ito ng munting ito. Si Xiaoyan ay hindi kumibo sa sandaling ito. Agad niyang pinagsalikop ang mga kamay at huminga ng malalim. Ang kanyang katawan ay kumikislap, nag-transform sa isang sinag ng liwanag na lumitaw sa kalangitan sa itaas ng bulkan. Umupo siya sa langit sa tabi ng malaking kaldero. Unti-unting naging seryoso ang ekspresyon ni Elder Zuli nang makita niyang naghahanda na si Xiaoyan para magsimula. Bumulong siya. Ang mga susunod na bagay ay nakasalalay sa iyo. Umupo si Xiaoyan sa harap ng napakalaking kaldero. Seryoso ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan ang magandang maliit na figure sa loob ng kaldero. Huminga siya ng ilang hininga at dahan-daang ibinuka ang kanyang bibig pagkatapos na tuluyang kumalma ang kanyang puso. Bang! Matapos ibuka ni Xiaoyan ang kanyang bibig, isang purple-brown fire pillar na naglalaman ng makapal na kaputian ay iniluwa. Ito ay pumailan lang kasabay ng hangin at naging isang napakalaking apoy, na bumuhos sa napakalaking kaldero. Sa paglitaw ng heavenly flame, mabilis na tumaas ang temperatura. Ang ilan sa mga nagtataasang puno sa kagubatan sa bundok ay nagsimulang malaglag ang ilang mga dahon sa sandaling ito. Sumipol ang apoy sa napakalaking kaldero at nagsama-sama sa ilalim ng halos walang kapintasang kontrol ni Xiaoyan. Sa loob ng maikling sandali, isang malaking dragon na apoy ang nabuo sa loob ng napakalaking kaldero. Roar! Ang dragon na apoy ay umungal sa kalangitan nang ito ay nabuo. Ang dagandong na iyon ay yumanig sa napakalaking kaldero hanggang sa manginig. Pinuhin. Biglang nagbago ang handsil ni Xiaoyan sa labas ng napakalaking kaldero. Isang mahinang sigaw ang lumabas sa kanyang bibig. Kasunod ng paglabas ng sigaw na ito, ang napakalaking dragon na apoy ay sumugod kay Xian, na natutulog na nakapikit. Nang malapit na itong mabangga sa kanyang katawan, mabilis itong tumalikod at pumulupot. Ginamit nito ang katawan nito sa pagbalot sa kanya. Kasabay nito, ang temperatura sa loob ng malaking kaldero ay biglang tumaas sa isang nakakatakot na lawak. Swoosh swoosh swoosh. Nang biglang tumaas ang temperatura, maraming sinag ng liwanag ang sumugod mula sa buong Dragon Island. Pagkatapos nito, huminto sila sa itaas ng nakapalibot na mga bundok na may time na mga ekspresyon. Ito ang mga miyembro ng tribo ng Ancient Void Dragon Tribe. Mukhang alam nila ang bagay ngayon. Kaya naman, wala sa kanila ang gumawa ng anumang ingay. Nag-aalala sila na maistorbo ang focus ni Xiaoyan. Si Xiaoyan ay walang oras na mag-alala tungkol sa mga nakapaligid na tagamasid na ito. Sa sandaling ito, ang lahat ng kanyang atensyon ay natipon sa loob ng malaking kaldero.
Ang espiritual na lakas sa pagitan ng kanyang mga kilay ay lumabas sa lahat ng direksyon upang kontrolin ang temperatura ng apoy. Ang apoy sa loob ng malaking kaldero ay mabangis na nasusunog. Bagamat nakaharang ang apoy sa kanilang mga mata, ang tanawin sa loob ay malinaw pa rin na nasa isip ni Elder Zuli at ng iba pang mga eksperto. Ang apoy na dragon ay pumulupot at nakabaon ang sarili. Maraming napakainit na haligi ng apoy ang patuloy na bumaril mula sa malaking bibig nito. Nagtagal sila sa katawan ni Zian sa loob ng malaking kaldero. Kasunod ng pagguho ng gayong nakakatakot na temperatura, ang kristal ng Dragon Phoenix sa katawan ni Zian ay nagbuga ng mahina ngunit hindi pangkaraniwang ningning. Ang liwanag ay kumikislap sa ibabaw ng kristal na layer. Tila isang umaagos na katawan na nagbuga ng sunod-sunod na alon ng nakakatakot na enerhiya, na naging sanhi ng takot sa puso ng isa. Tuloy-tuloy na dinuraan ng heavenly flames ang katawan ni Zian. Gayunpaman, ang kristal ng Dragon Phoenix ay hindi nagpakita ng anumang mga palatandaan ng pagbabago. Gayunpaman, hindi natarante ng kaunti si Xiaoyan. Kung napakadaling tunawin ang bagay na ito, hindi sana siya inanyayahan ni Elder Zuli na kumilos. Walang pakialam ang ekspresyon ni Xiaoyan. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang pumikit habang ang isang misteryosong apoy ay dahan-dahang kumikislap sa loob nito. Walang bagay na hindi masusunog ng isang heavenly flame. Ito ang kaso para sa lahat, kabilang ang kristal na Dragon Phoenix na ito. Battle Through the Heavens. Kabanata 1304. Pagpino sa Dragon Phoenix Crystal Layer. Ang langit ay tuyo at mainit. Para bang ang lahat ng halumigmig ay naalis sa isang iglap. Ang buong bundok ay tila matamlay sa ilalim ng mataas na temperatura na ito. Maging ang luntiang berdeng kulay na pumuno sa lugar ay naging mas malabo. Walang nagbigay pansin sa pagbabago ng paligid. Sa sandaling ito, ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa napakalaking kaldero sa bakana ng bulkan. Isang payat na figure ang nakaupo sa harap ng malaking kaldero sa harap ng maraming mata. Kasunod ng pagbabago sa seal na nabuo ng kanyang mga kamay, tila ang temperatura ay kinokontrol niya. Paminsan-minsan ay mataas ang temperatura at paminsan-minsan ay mababa. Ang isang ordinaryong tao ay mahihirapang tiisin ang ganoong matinding pagbabago sa temperatura. Si Elder Zuli ay nasuspine sa kalangitan. Nakalagay ang dalawang kamay niya sa likod niya. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa malaking kaldero, at ang kanyang ekspresyon ay ganap na solemna. Zuli, sa tingin mo ba ay kaya niyang pinuhin ang Dragon Phoenix Crystal? Isang matandang boses ang biglang narinig mula sa likuran. Itinagilid ni Elder Zuli ang kanyang ulo, at nakita niya ang isang matandang lalaki na may itim at puting buhok na nakatayo sa kanyang likuran. Simple lang ang suot nitong matanda. Ang kanyang katahimikan at kawalan ng ngiti ay nagdulot sa kanya ng pagiging mabagsik. Talagang may ilang kanais-nais na aspeto sa kanya upang maging kampyon ng Peel Gathering. Bagamat bata pa siya, mukhang napakaraming karanasan mula sa natutunan ko tungkol sa kanya sa 2 araw na ito. Siya ay may mahusay na tiyaga at hindi katulad ng sinumang kabataan sa kanyang edad. Bumalik ang mga mata ni Elder Zuli sa payat na figure sa harap ng malaking kaldero habang siya ay sumagot. Dapat alam mo kung ano ang ibig sabihin ni Zian sa ating Eastern Dragon Island. Ang mahigpit at tahimik na Elder ay natahimik saglit bago muling nagsalita. Elder Chiyo, hindi na kailangang mag-alala ng labis. Bagamat hindi lang si Xiaoyan sa kontinente ang nagtataglay ng Heavenly Flame na nireranggo sa nangungunang 10, ang kasalukuyang kalagayan ng ating Ancient Void Dragon Tribe ay hindi angkop na anyayahan ang mga taong iyon na pumunta at tulungan tayo. Umiling si Elder Zuli at mahinang sinabi. Tsaka, hiniling ni Zian na tulungan si Xiaoyan bago siya mawalan ng malay. Bagamat bata pa ang babaeng ito, hindi siya magbibiro sa sarili niyang buhay. Dahil kaya niyang sabihin ito, malamang na malaki ang tiwala niya kay Xiaoyan. Sana. Si Zian ay kasalukuyang nag-iisang tao sa tribo ng Ancient Void Dragon na nagtataglay ng kumpletong royal bloodline. Kung may mangyari sa kanya, malamang na ang ating Ancient Void Dragon Tribe ay hindi na muling makakaisa. Tumango ang matandang iyon na tinatawag na Chiyu. Sinabi niya. At saka, ang First Elder at ang Second Elder ay nagsasagawa ng ganap na pag-atres.
Walang nakakaalam kung kailan sila lalabas. Kung wala silang dalawa, ang ating Eastern Dragon Island ay walang bentahe sa apat na isla sa mga tuntunin ng lakas. Marahan na bamantong hininga si Zuli. Sinabi niya. Walang kabuluhan na isipin ito ngayon. Dapat nating hintayin muna na makumplito ang pagpipino. Bukod pa rito, ang antas ng pag-iingat ay dapat manatiling mataas. Kung ang iba pang tatlong isla ay makakatanggap ng balita, hindi magagarantiyahan na hindi sila magpapadala ng ilang eksperto upang mag-imbestiga. Ang mga pinuno ng tatlong isla na iyon ay mga taong may malaking ambisyon. Tiyak na hindi nila hahayaan ang sino mang may tunay na kadugong maharlika, kahit na sila ay maaaring magwakas ng isang tunay na linya ng maharlika, kahit na sila ay may tunay na dugong maharlika. Ang ibang mga miyembro ng tribo ay ganap na magkakaisa sa ilalim ng royal bloodline. Oo. Tahimik na tumanggaw si Chiyu. Binigyan niya ng matalim na tingin si Xiaoyan, na nakaupo pa rin sa harap ng malaking kaldero. Gumalaw ang katawan niya at unti-unting nawala. Kasabay nito, medyo maraming aura mula sa mga nakatagong eksperto ang nagsimulang mawala. Bumalik si Zuli kay Xiaoyan matapos mawala si Chiyu. Marahan niyang sinabi, Xiaoyan, ang kapalaran ng hinaharap na tribo ng Ancient Void Dragon ay ikaw ang magpapasya. Si Xiaoyan, na nasa tabi ng kaldero sa bakanan ng bulkan, ay tila narinig ang ungol ni Zuli. Nanginginig ang kanyang mga kilay at dahan-daang lumabas sa kanyang lalamunan ang hindi pangkaraniwang nakakapasong mainit na hangin. Magsama-sama. Isang malambing na boses ang lumabas sa kanyang lalamunan kasabay ng kanyang paghinga. Ang dragon na apoy sa loob ng malaking kaldero ay nanginginig. Nagsimula itong manginig. Nakita ng lahat na ang kulay ng apoy na dragon ay nagsisimula ng maging isang misteryosong dark purple mula sa isang maputi-purple kayumanggi. Roar! Ang dragon na apoy, na naging madilim na lilang kulay ay lumiit din sa laki. Gayunpaman, ang temperatura ng apoy sa loob ng katawan nito ay biglang tumaas. Ang nakakatakot na temperatura ay naging sanhi ng pagbabago ng mga ekspresyon ng mukha ng ilang miyembro ng Ancient Void Dragon Tribe. Shi. Ang isang madilim na lilang apoy ay patuloy na iniluwa mula sa malaking bibig ng apoy na dragon. Walang awa itong dumikit sa Dragon Phoenix Crystal sa katawan ni Xian. Nagkaroon ng kontak ang dalawa at ang mga alon ng sizzling sounds ay agad na sumabog. Sa ilalim ng ganitong uri ng matinding banggaan, ang walang kapantay na matigas na kristal na iyon ay sa wakas ay nagsiwalat ng isang patak ng lilang gintong likido sa harap ng maraming masayang mga mata. Ang kristal ng Dragon Phoenix ay nagsimulang matuno. Bagamat napakaliit ng patak ng purple gold liquid na iyon, hindi pa rin ito nakatakas sa mga karanasang mata ng maraming eksperto. Maraming pinipigilang tinig ng kagalakan ang umalangaw-ngaw. Ho! Tahimik ding nakahinga ng maluwag si Elder Zuli sa sandaling ito. Ang kanyang mahigpit na nakakuyom na mga kamao ay unti-unting lumuwag. Bagamat ito ay unang hakbang lamang, ito sa pinakakaunti ay nagpahiwatig na ang Heavenly Flame ni Xiaoyan ay nagawang tunawin ang Dragon Phoenix Crystal. Ang simula na ito ay medyo masaya. Kasunod nito, hanggat nakapagtiis si Xiaoyan, malaon o huli ay tuluyan niyang matutunaw ang buong kristal ng Dragon Phoenix. Siyempre, naunawaan din ni Elder Zuli na ang pagtatangkang tunawin ang kristal ng Dragon Phoenix ay mangangailangan ng maraming oras. Gayunpaman, ang isa ay dapat kumain ng mga bagay ng isang subo sa isang pagkakataon. Walang makakaasa na magtatagumpay kaagad ang isang bagay na tulad nito. Sa isang magandang simula, ang kailangan lang nilang gawin ay maghintay ng tahimik hanggang sa tuluyang matuno ang Dragon Phoenix Crystal. 10 araw ang lumipas sa isang kisap mata sa gitna ng paghihintay. Si Xiaoyan ay hindi nagpahinga kahit kaunti sa loob ng 10 araw na ito. Ang Daoqi sa loob ng kanyang katawan ay 2 beses nang naubos, ngunit hindi niya ginamit ang Ancient Dragon Essence Blood na ibinigay sa kanya ni Elder Zuli sa 2 pagkakataong ito. Sa halip, umasa siya sa Flame Mantra, na nag-evolve sa Quasi-Tian Class na Chi Method, upang puwersahang makuha ang nakapaligid na enerhiya. Bagamat ang ganitong uri ng pagsipsip ay hindi maihahambing sa bilis ng pagkaubos ng kanyang Daoqi, nagawa pa rin niyang magtiis sa pamamagitan ng pag-asa sa ilang iba pang mga gamot sa pagbawi ng Daoqi. Sa loob ng 10 araw,
Ang Dao Qi sa loob ng kanyang katawan ay hindi tumigil sa pag-ikot kahit isang sandali. Ang ganitong uri ng determinasyon ay naging sanhi ng kahit na ilang miyembro ng tribo ng Ancient Void Dragon Tribe na hindi sinasadyang makaramdam ng paghanga. Gayunpaman, malinaw na hindi ito maaaring magpatuloy sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa mga ordinaryong pamamaraan. Kaya naman, sa ika-15 araw, hindi na kayanan ni Xiaoyan ang ganitong uri ng pagkahapo. Noon lamang siya naglabas ng isang patak ng dugo ng Ancient Dragon Essence na ibinigay sa kanya ni Elder Zuli at nilunok ito. Bang! Isang maliwanag na gininto ang liwanag ang agad na lumabas mula sa balat ni Xiaoyan nang ang dugo ng Ancient Dragon Essence ay pumasok sa kanyang katawan. Isang malawak at malakas na enerhiya ang damaloy sa kanyang katawan na parang bagyo. Ang kanyang orihinal na naubos na mga ugat ay muling mabilis na napuno ng bumubulusok na dami ng Dao Qi sa isang iglap. Nang dumaan ang ganitong uri ng enerhiyang bagyo, naramdaman ni Xiaoyan na ang kanyang mga buto, kalamnan at ugat ay malabo na naglalabas ng kakaibang pangangati at pananakit. Sa ganitong uri ng pakiramdam, tila ang kanyang mga buto, kalamnan, at iba pa ay unti-unting nagiging matatag at mas malakas. Ang ilang pagkamangha ay hindi sinasadyang lumitaw sa puso ni Xiaoyan nang maramdaman niya ang mga pagbabago sa loob ng kanyang katawan. Ang ganitong uri ng enerhiya ay karaniwang maihahambing sa ilang mataas na antas na mga tabletang panggamot. Ang Ancient Void Dragon ay talagang karapat-dapat na maging isang pagiriw sa tuktok ng mundo ng Magical Beast. Ang lakas lamang ng essence na dugo na ito ay nagtataglay ng isang mahiwagang epekto. Dahil ito ang kaso. Magpatuloy tayo. Hinigpitan ni Xiaoyan ang kanyang kamay. Ang kanyang medyo pagod na mukha ay nagpakita ng isang mahinang ngiti. Nakatuon ang kanyang mga mata sa loob ng malaking kaldero. Ang kristal ng Dragon Phoenix sa ibabaw ng katawan ni Ziyan ay tila ganap na naglaho, ngunit ang pagkawala nito ay hindi kumakatawan sa katapusan dahil ang loob ng katawan ni Ziyan ay inookupahan pa rin ng solidong Dragon Phoenix na kristal. Pagkatapos lamang na pinuhin ang bawat kristal na layer ay magagawang gumising ni Ziyan. Matapos ipagpatuloy ang pagpipino, isang buwan ay mabilis na damaloy tulad ng buhangin sa pagitan ng mga daliri ng isa. Sa loob ng isang buwang ito, ang lahat ng mga miyembro ng tribo ng Ancient Void Dragon Tribe ay nagulat nang makitang mas payat ang Dragon Phoenix Crystal sa katawan ni Ziyan. Sa huli, tuluyan na itong naglaho. Sa kaaya-ayang pagbabagong ito, nagsimulang kumalat ang isang masayang kapaligiran sa buong Ancient Dragon Island. Ayon sa bilis na ito, malamang na ang mga kristal na layer ng Dragon Phoenix sa loob ng katawan ni Ziyan ay malapit ng mapino. Sa oras na iyon, muling isisilang ang isang pag-iral na nagtataglay ng tunay na royal bloodline ng Magical Beast World. Isang figure ang nakaupo sa haggard na paraan sa harap ng napakalaking kaldero. Sa pamamagitan ng pagtingin sa hangin sa paligid ng figure, makikita ang isang pares ng mga mata na puno ng mga bakas ng dugo. Ang mga mata na iyon ay naglalaman ng pagod at nakakatakot na pagpupursige. Maraming mga tingin mula sa paligid ng bundok ay naglalaman ng ilang paggalang habang nakatutok sila sa payat na figure. Sa loob ng isang buwang ito, ipinakita ng figure na ito ang isang nakagigimbal na tiyaga na nagpasuko sa maraming likas na mapagmataas na miyembro ng Ancient Void Dragon Tribe. Dahan-daang hinimas ni Zuli ang kanyang balbas habang pinag-aaralan niya ang likod ng figure. Nakontrol pa rin ng figure ang Heavenly Flame sa loob ng kaldero nang may lubos na pamilyar sa kabila ng hindi nakatulog ng isang buwan. Ilang sandali pa, mahinang bumantong hininga si Zuli. May bahid ng inggit sa boses niya. Babuka pa lang sana ni Elder Zuli ang kanyang bibig para magbigay ng tagubilin pagkatapos bumuntong hininga ng biglang umalangaw-ngaw ang galit na galit sa walang laman na kaharian na ito sa paraang parang kulog. Xiao, kayong lahat ay napakatapang. Talagang naglakas-loob kayong pumasok sa aking Eastern Dragon Island. Naging malungkot ang ekspresyon ni Zuli nang marinig ang galit na sigaw na ito. Dahan-dahan niyang itinaas ang ulo at tumingin sa bakanteng espasyo sa labas. Nandito na ba sila sa wakas? Battle Through the Heavens. Kabanata 1305. Kaguluhan. Maraming sinag ng liwanag ang biglang lumitaw sa bakanteng espasyo. Pagkaraan ng ilang sandali, dahan-daang bumaba ang mga sinag ng liwanag sa Ancient Dragon Island.
Nagkalat ang liwanag at lumitaw ang maraming figure na may malalakas na aura. Karamihan sa mga figure na ito ay nakasuot ng dark golden armor. May imahe ng dragon sa kanilang baluti. Ang dragon ay tila malabo na gumagalaw, lumilitaw na tila ito ay buhay. Lumilitaw pa nga ito na naglalabas ng sunod-sunod na alon ng isang malakas na dragon pressure. Maliban sa mga taong ito na nakasuot ng dark golden armor, may ilang mga tao na may hubad na pang-itaas na katawan. Ang mga taong ito ay mukhang medyo malaki at malakas. Nagkaroon sila ng kahanga-hangang visual na epekto. Ito ang mga tao mula sa Western Dragon Island at sa Southern Dragon Island. Maraming boses na naglalaman ng ilang galit ang agad na umugang sa paligid ng Ancient Dragon Island nang makita nila ang mga figure ng tao. Siya Ao, talagang naglakas loob kang pangunahan ang mga tao sa aking Eastern Dragon Island. Napakahusay na kakayahan. Ang espasyo sa kalangitan ay naging pangit. Maraming figure ang lumitaw. Ang matandang namumuno sa kanila ay si Elder Chiyu, na nakipag-chat kay Elder Zoli noon. Sa sandaling ito, ang kanyang karaniwang walang kibo na mukha ay naging lubhang mabagsik. Ang isang malakas na pakiramdam na walang galit ay malabo na ibinubuga mula sa kanya. Hahaha. Old Chiyu, hindi mo dapat ilabas ang iyong galit sa akin. Nandito lang ako sa utos na imbitahan ang dakilang tao na may royal bloodline pabalik sa Western Dragon Island. Isang malaking lalaki na may makapal na kilay na nakasuot ng dark golden armor ay dahan-daang humakbang ng 2 hakbang pasulong. Nang humakbang siya, tila nanginginig ang bakanteng espasyo. Sinulyapan niya si Chiyu, na nasa loob ng isang defensive barrier at malakas na tumawa. Natatakot ako na gusto ng Western Dragon King na ikulong ang royal bloodline sa Western Dragon Island, hindi. Isa lang siyang branch ng royal bloodline, pero naglakasloob siyang tawagin ang sarili niyang Dragon King. Hindi ba siya natatakot na patayin ang sarili niya? Malamig na tumawa si Chiyu. Ang malaking tao na tinatawag na Xiao ay mahinang nagsabi. Ang kasalukuyang tribo ng Ancient Dragon ay nahahati sa 4. Ano man ang dahilan, ang kanlurang Dragon King ay nagtataglay ng isang royal bloodline. Siya ay may mas malakas na kakayahan sa pagtitipon kaysa kayong mga taong may ordinaryong bloodline. Kung may pag-uusapan, ang inyong Eastern Dragon Island ay ang isa na hindi dapat umiral. Sa 4 na isla, ang inyong isla lamang ang hindi pinamumunuan ng isang taong may dugong maharlika. Hindi nakasalalay sa iba pang 3 Dragon King kung ano ang katanggap-tanggap o hindi. Ang Ancient Void Dragon Tribe ay walang anumang North, South, East o West Dragon Kings. Mayroon lamang itong dating Dragon Emperor. Ang natitira ay walang anumang kwalifikasyon para ipatupad ang anumang mga patakaran ng tribo. Nakataas ang kilay ni Chiyu habang sumagot. Hihihi. Tinatamad din akong magsabi ng anumang bagay na kalokohan sa iyo, matandang lalaki. Sa pagkakataong ito, napag-utusan lang ako. Mangyaring ibigay ang dakilang tao na may royal bloodline. Kung hindi, ang bagay na ito ay malamang na hindi magtatapos ng maayos. Napakunot ang bibig ni Xiao habang humihingi. Dahil sayo. Naging malamig ang ekspresyon ni Chiyu. Naikuyong niya ang kanyang kamao at isang nakakatakot na enerhiya ang nagmamadaling natipon. Hihihi. Chiyu, sa mga tuntunin ng lakas ng pakikipaglaban, ang Eastern Dragon Island mo ang pinakamahina sa 4 na isla. Kung sasalakayin ng Dragon Armor Army ng Western Dragon Island ko, hindi makakatagal ang Eastern Dragon Island na ito. Ikinaway ni Xiao ang kanyang kamay nang makita niyang naghahanda si Chiyu na lumaban. Unti-unting humakbang pasulong ang dark golden human figure sa likod niya. Isang malakas na pressure ang natipon at kumalat patungo sa Dragon Island. Nang kumalat ang pressure na ito, unti-unting naging madilim ang ekspresyon ni Elder Zuli, na nasa kailaliman ng Dragon Island. Tumingin siya kay Xiaoyan, na nakaupo pa rin sa harap ng malaking kaldero. Sinabi niya sa malalim na boses. Kayong lahat ay dapat na protektahan ng maayos si Mr. Xiaoyan. Huwag hayaang may aksidenteng mangyari sa kanya. Naiintindihan. Ilang mababa at malalim na iyak ang ibinuga mula sa nakapalibot na mga bundok nang marinig ang boses ni Elder Zuli. Tumanggaw lamang si Zuli nang marinig ang kanilang mga tugon.
Gumalaw at nawala ang kanyang katawan sa kakaibang paraan. Sa susunod na pagpapakita niya, nasa harap na siya ng katawan ni Chiyo. Inangat niya ang kanyang ulo at iginala ang kanyang kalmadong mga mata sa mga figurine ng tao na nakabitin sa walang laman na espasyo. Huminto ito sa grupo ng malalaking figurine ng tao na may hubad na pang-itaas na katawan. Ang hukbo ng Dragon Armor mula sa Western Dragon Island at ang hukbo ng Barbarian Dragon mula sa Southern Dragon Island. Ang mga piling mandirigma ng dalawang isla na ito ay ipinadala na. Maaari ko bang malaman kung sino ang commander ng hukbo ng Barbarian Dragon? Hahaha. Talagang karapat-dapat kang maging Elder Zuli. Ang matandang ito ay natuklasan mo pa rin kahit na nagtatago ako sa tabi. Ang bakanting espasyo ay unti-unting nabaliw pagkatapos tumunog ang boses ni Elder Zuli. Isang maputlang elder na may suot na simpleng balat na damit ang lumitaw mula sa kung saan at pinagtawanan si Elder Zuli sa loob ng Dragon Island. Si Elder man yan talaga. Napatingin si Elder Zuli sa elder na ito. Ang kanyang boses ay hindi naglalaman ng labis na pagbabago-bago habang siya ay walang pakialam na nagsasalita. Elder Zuli, ibigay mo ang tao. Inutusan kami. Ang Ancient Void Dragon Tribe ay naging ganito na. Sa tingin ko napakahirap na pagsamahin muli ang tribo. Hindi papayag ang tatlong dakilang Dragon Kings na mangyari ang ganoong bagay. Napabuntong hininga si Manyan. Tumingin siya kay Zuli bago nagsalita sa malalim na boses. Anong kalokohan? Ibigay. Sa tingin mo ba ay maaaring mabuli ang aking Eastern Dragon Island? Kung ang First Elder at Second Elder ay hindi parehong nagsasagawa ng malalim na pag-atres, ang tatlong isla ay maglalakas loob na pumunta sa aking Eastern Dragon Island upang kumilos ng mayabang. Isang figure ang biglang sumugod sa langit. Sumigaw siya ng malakas nang hindi natatakot sa pressure na kumalat mula sa maraming eksperto mula sa Western Dragon Island. Hey Ching, taglay mo pa rin ang napakasamang ugali na humihiling na bugbugin ka. Napatingin si Xiao kay He Ching. Pagkatapos nito, lumingon siya kay Manyan at Sin Aban. Wala tayong masyadong oras na dapat sayangin. Atake tayo. Matapos tumunog ang kanyang mga salita, ang Dark Golden Dragon Armor sa katawan ni Xiao ay biglang nagbuga ng maliwanag na gintong liwanag. Isang napakalaking aura ang lumabas sa kanilang mga katawan na parang bagyo. Isang malalim na dagandong ng dragon ang bahagyang napabuga mula sa gintong liwanag. Hukbo ng Dragon Armor, atake. Ibalik ang dakilang tao na nagtataglay ng Royal Bloodline. Biglang ikan-away ni Xiao ang kanyang kamay. Ang maraming figure na nakasuot ng Dragon Armor ay sabay-sabay na nagpakawala ng isang mahigpit na sigaw. Ang mabangis na aura ay lumabas. Nag-transform sila sa maraming sinag ng liwanag na sumabog ng paputok sa Ancient Dragon Island. Atakihin natin. Napabuntong hininga si Manyan at nagbigay ng utos nang makitang umatake sila. Tumango ang mga figure ng tao na walang hubad na pang-itaas nang marinig ang utos niya. Mabilis na nanginig ang kanilang mga braso nang magkayam sila ng kanilang mga kamao. Sa isang kisap mata, ang kanilang dalawang braso ay nagbagong anyo sa mga kuko ng dragon na natatakpan ng maputlang lilang kaliskis. Ang kanilang mga katawan ay kumikislap at sumakay sa Ancient Dragon Island. Pigilan mo sila. Sumigaw si Elder Zuli sa malalim na boses. Naging malungkot ang kanyang mukha nang makita ang maraming figure na umaakyat sa Dragon Island. Naiintindihan. Maraming malabong figure ang biglang sumulpat mula sa Ancient Dragon Island pagkatapos tumunog ang boses ni Elder Zuli. Sa isang iglap, ang malalawak at makapangyarihang aura ay tumama sa kalangitan. Ang marahas na tunog ng laman na bumabangga sa ibang laman at ang malalakas na pagsabog ng enerhiya ay umalangaw-ngaw sa kalangitan. Bang! Si He Ching, na nagsusuot ng malungkot na ekspresyon, ay marahas na sinuntok ang isang tao na may hubad na pang-itaas na katawan na ang mga kamay ay naging mga kuko ng dragon. Dumura ang tao at umatras. Bago siya muling makasakay, si Elder Zuli ay nagpakita sa kanyang harapan. He Ching, pumunta ka at protektahan si Xiaoyan. Huwag mong hayaang mangyari ang anumang aksidente sa kanya. Iwan mo sa akin ang lugar na ito. Nagsalita si Elder Zuli sa malalim na boses. Bagamat medyo ayaw ni He Ching na umalis sa larangan ng digmaan,
naunawaan din niya ang kahalagahan ni Xiaoyan sa sandaling ito. Nang mga sandaling iyon, nakapikit na lamang siya. Napaatras ang katawan niya na parang kidlat na bilis. Sa loob ng ilang iglap, nakapasok siya sa pinakamalalim na bahagi ng Ancient Dragon Island. Zhu Li, hayaan mo ang matandang ito na maging kalaban mo. Matapos ipadala si He Qing upang protektahan si Xiaoyan, ang mga mata ni Elder Zhu Li ay nakatuon sa espasyo sa kanyang harapan. Unti-unting lumilitaw sa lugar na iyon ang kulay abo maputi balat na si Manyan. Sa sandaling ito, nagsisimula ng bumuo ang kanyang katawan ng ilang kaliskis ng Purple Dragon. Ang kanyang mga kamay ay naging matalim na kuko ng dragon. Si Manyan ay naging isang kalahating tao na kalahating dragon na may katawan ng dragon, mga kuko ng dragon, at mga braso ng dragon. Isang napakapangit na aura ang dahan-dahang kumalat mula sa katawan ni Manyan pagkatapos makumplito ang pagbabago. Maging ang nakapaligid na espasyo ay naging sobrang baluktot bilang isang resulta. Maraming taon na tayong hindi nagkita. Iniisip ko kung nalampasan mo na ba ang agos sa klase ng Daozun. Nagpakita rin ang mga mata ni Manyan ng dark purple na kulay dahil sa pagbabago ng kanyang katawan. Ngumiti siya kay Zhu Li at dahan-dahang idiniin pababa ang kanyang mga paa. Isang matinding pagbabago bago ang biglang lumitaw. Ang kanyang katawan ay parang kidlat ng lumitaw ito sa harap ni Elder Zhu Li sa isang iglap. Kumaway siya ng Dragon Claw at sumunod ang nakakatakot na enerhiya. Bang bang bang. Ang buong Ancient Dragon Island ay sumabog na may mga tunog na nanginginig sa lupa. Maraming battleground ang lumitaw sa kalangitan sa itaas ng Dragon Island. Ang orihinal na kalmado at tahimik na kapaligiran ay wala na sa sandaling ito. Dalawa sa mga isla ng dragon ang nagpadala ng kanilang mga piling puwersa. Ang lakas ng pakikipaglaban na ito ay maaaring maghugas ng dugo sa alinmang pangkat ng pinakamataas na antas sa Central Plains. Sa harap ng biglaang pag-ataking ito, ang Eastern Dragon Island ay una nang nahuli. Sa kabutihang palad, mayroon itong napakaraming eksperto. Matapos maranasan ang unang kaguluhan, sa wakas ay naging matatag ang labanan. Habang ang Dragon Island ay bumaba sa isang matinding labanan, ang pinakamalalim na bahagi ng Dragon Island ay nagpapanatili pa rin ng kapayapaan. Kumakalat pa rin ang nakakatakot na temperatura sa bakana ng bulkan. Sa loob ng malaking kaldero, dahan-dahang nanambalik ang lambot ng katawan ni Ziyan, na orihinal na matigas. Malabo ang pakiramdam ng isang nakakatakot na parang karagatan na enerhiya na dumadaloy sa loob ng kanyang katawan. Swoosh swoosh swoosh. Mataimtim ang ekspresyon ni He Qing habang nakatitig sa loob ng malaking kaldero mula sa hangin. Biglang isang alon ng rumaragas ang hangin ang ipinadala mula sa malayo. Dahil dito ay bahagyang nagbago ang ekspresyon niya. Ibinaling niya ang kanyang ulo, at nakita niya ang 10 kakaibang mabangis na aura na sumugod na parang kidlat. Pigilan mo sila. Huwag mong hayaang istorbohin nila si Xiaoyan. Malamig na sumigaw si He Qing nang makita niya ang mga taong ito na tumatagos. Chi chi. Katatapos lang ng sigaw ni He Qing ng maraming tao ang mabilis na sumugod at pinigilan ang mga figurine ng tao sa di kalayuan. Ang isang malaking labanan ay sumiklab kaagad sa pakikipag-ugnay. Kahit na ang mga dumating ay hinarang, ang ekspresyon ni He Qing ay nanatiling medyo pangit. Naunawaan niya na ang huling Northern Dragon Island ay tiyak na hindi uupo at walang gagawin dahil ang Western at Southern Islands ay nakatanggap ng balita. Sa lakas na kasalukuyang taglay ng Eastern Dragon Island, ang pagtigil sa pag-atake ng dalawang islang ito ay napakahirap na. Kung ang Northern Dragon Island ay makikialam, ito ay talagang mapanganib. Naikuyom ni He Qing ang kanyang kamao habang ang kanyang mga mata ay matamang nakatutok sa payat na binata na nakaupo sa harap ng malaking kaldero. Bamulong siya. Xiaoyan, bilasan mo.